Minsan ko na pong tinalakay ito sa inyo at minsan ko pang uulitin. At ito ay patungkol sa mga ipinapakalat na propaganda ng mga tao ngayon, lalo ng kababaihan, na nasa single moms ang true love. Right? Ito po ang isa sa mga deadly brainwashing na ginagawa ng society natin na gynocentric at bias. Right? At ito po ang kanilang ipinapakalat para makumbinse yung mga lalaki na maging tagasalo, tagapagligtas ng mga single mom. Isang magandang araw naman, Red Pill community, at welcome once again sa ating panibagong episode ng The Red Pill PH TikTok Podcast, na kung saan ang kauna-unahang Red Pill show sa Pilipinas na nagdi-discuss ng mga bagay-bagay tungkol sa ating kapaligiran at realidad ng ating buhay. Tinutulungan ka na maging independent thinker, to question all the things and to become a better person, to have a better quality of lifestyle by changing your mindset. Right? If you like this kind of content, huwag lang mag-alilangan na maki-press na yung follow button at pakibisita ang aming YouTube channel. Without any further ado, tara na, umpisahan na! Matagal na ho nating naririnig itong ganitong klaseng propaganda na kanilang ikinakalat sa society, lalo sa mga kalalakihan. At lalo yung mga kabataang kalalakihan na madaling utuin at indoktrinahan ng kung ano-anong mga bagay. At ito po ay nasa single moms ang true love. Right? Sa pamamagitan po nito ay nalilinis yung imahe ng mga babae na nagkamali ng napiling lalaki o nagpa-choosy, right, nagpa-diyosa sa kanyang prime, right, nagparami ng options, nagpa-hard to get, o kaya maraming mga ginamit na lalaki, whether yan man ay provider, hingian ng pera, asukal de papa, sugar daddy in English, may emotional tampons, at marami pang iba. Ngayon po, kapag sila po ay naanakan, right, mapapansin po ninyo na parang pare-pareho lang po ng landas yung kanilang tinutunguhan. At ito po ay, dito na po sila nagiging easy to get. Right? Dito na sila available. Kung kailan po may bit-bit na po silang isa, dalawang anak. Right? Ang malala niyan, kada isang anak galing sa iba-ibang tatay. So, nung panahon ng kanyang prime, wala siyang pakialam sa inyo. Right? Feel niya lahat ng mga pribilehiyo, attention, yan, papuri na tinatamasa nila. Ngayon, pag nagkamali po sila, saka ngayon sila huhugot ng tagapagligtas nila, ng tagasalo, para hindi sila mag-isa, para hindi sila masabihan na single mom, o para may katulong sila na buhayin yung kanilang anak. Ito ang kanilang isinusulong na brainwashing na kailangan po ipakalat po ninyo. Ang video na ito at maliwanagan ng mga kalalakihan. Hindi po kayo dapat maging tagapagligtas at tagasalo ng mga babaeng hard to get sa kanilang prime, mayayabang sa kanilang prime, mapanglait sa kanilang prime at naanakan, saka ngayon kayo babalikan para gawing provider o tagasalo nila. Huwag po kayong maniniwala sa ganitong klaseng propaganda dahil karapatan po ninyo bilang lalaki, lalo kung wala ka namang anak, hindi ka naman single dad, karapatan mo kung active red pillar ka na pumili ng disenteng babae, partner. Right? Or stay away from dating and relationship dahil nga syempre wala ring garantisado na magsasucess ka dyan dahil sa sobrang taas ng standards, expectation at mga unrealistic demands ng modern women. Most of the time, di rin nagtatagal ang relasyon ngayon. Right? I hope na klaro ho tayo doon. Ano-ano ang mga disadvantage kapag ikaw ay pumili ng single mom? Right? Nang dahil lang sa hindi mo kaya na makakuha ng dalaga dahil matataas ang standard. Wow! At isa sa mga malaking pagkakamaling ginagawa ng mga kalalakihan, dun sila tatakbo doon sa mga panapon ng single mom, sa mga pinagsawaan na inanakan.
kinakagat po nila, right, yung patibong na ito ng mga single mom na nagpa-sexy lang, nagpaganda, nag-makeup, nanamit ng mahal. Itong mga lalaking to, right, kababaliwan ngayon nila. Hindi nila papansinin yung past ng babae. At kung ikaw ay blue pillar, wala kang kaalam-alam sa mga disadvantages and sa mga cons nito, papaalam namin sa'yo. First and foremost po, ang tinatawag po nating alpawido syndrome. Pag sinabi po nating alpawido sa red pill, ito po yung mga babae na iniwanan na ng mga high value na lalaking pinili nila. Meaning, pag sinabing alpha, yun yung pinaka-highest quality na lalaki sa option niya na gusto niyang magpalahi. Right? Alpha seed. So, pag iniwan siya nito dahil nga yung lalaki na yun na desirable, desirable din sa maraming babae. Right? Kasalanan ba ng lahat ng hindi ho? Kasalanan yan ng nature ng babae na hypergamous, meaning yung pinaka-best, they are trying so very hard na makuha yung pinaka-mataas na lalaki. Pinaka-the best, gwapo, may pera, status. Ganun yung dating nila na hindi rin nila nauunawaan sa sarili nila. Right? Yun yung reason nun. Dahil hindi naman lahat ng lalaki babaero. Yung iba dyan, desperado. Dahil nga wala silang option, dahil wala silang power sa dating. Kung hindi sila magdediskarte, walang kakausap sa kanila. Right? Alright? Now, going back, yun po yung isang disadvantage yun. Pag ang isang babae ay may alpawido syndrome na, hindi na yan makaka-move on. That means, pag dumating ka sa buhay niya, ikukumpara ka na niya doon sa ex niya na yun na pinaka-ideal at desirable sa kanya. Kung hindi mo na-meet yung ganong klaseng characteristics ng ex niya na alpha para sa kanya, yari ka. Gagawin kanyang beta male, follower, slave provider. Kaya po may nakikita ka sa mga tulpo na nagchichit yung babae, pinipirahan niya, binubuhay na nga siya ng lalaki, provider niya na yung lalaki, inaabuso pa niya, sinasamantala niya. Yung babae, nagchichit o kaya hindi niya gusto yung beta male na yun kasi nga hindi na-meet ng beta male na yun yung ex niya na alpha. So, yun po ang unang disadvantages niyan. Shit comparison ang tawag dyan sa red pill, alright? Alawa po yung similya. Pag natamuran na yung babae. Kasi syempre, yung mga ex niya, nakasex niya. Pag napatakan na ng tamod yan, yung DNA ng lalaki niyan, nakukuha yan ng babae. Pumapasok yan sa katawan ng babae. At may research and studies po yan. So, yung gene ng lalaki na yun na gawa ng pumatak na tamod o pumasok na tamod sa babae, inananatili na yun sa katawan at utak ng babae habang buhay. Kung ayaw na maniwala, i-verify po ninyo. Do your research o panoorin nyo yung isang episode namin dyan sa aming YouTube channel. Alright? Pangatlo po is that hindi na talaga genuine na pagmamahal ang intensyon niyan. Kasi ang mahal niya yung talagang nakabuntis sa kanya at yung tatay ng anak niya. Ang purpose mo is provider. Kaya siya naging open ulit sa relationship. Hindi na dahil real attraction. Kundi, fake attraction yan. Walang attraction dyan. Ang purpose niya is humanap ng companion. Alright? Dahil natatakot siya mag-isa. At pangalawa is para may katuwang siya sa pagsustento sa anak niya. Hope po na-clarify po natin sa maikling episode na ito ng ating TikTok podcast. At marami kayo natutunan. Kung gusto mo ang mga ganitong napapanahong topic, huwag na mag-alinlangan. Once again, napakahit na yung follow po kami. At i-share po ninyo ang aming YouTube channel na The Red Pill Page. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless and peace, guys.